Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe itong si Bato, dahil sa kakasunod at kakatanggol sa mga Duterte. Nagiging bobo na sa pagbilang. Anyway, ano po ba itong sinasabi ko mga kabunyog? Dahil po, ayon kay Bato, yung lumabas daw na survey ng Social Weather System na kung saan ipinakita doon ang mga pabor at hindi pabor sa impeachment ni Sara. Sabi ni Bato, nasa mayorya pa rin daw ang mga hindi pabor ng mga Pilipino sa impeachment ni Sara. Nataliwas naman sa ipinapakita ng survey na kung saan nasa 41% ang gusto ng i-impeach ito, samantalang 35% ang ayaw i-impeach si Sara. Anyway, bago muna tayo dumako sa sinabi ni Bato, panoorin na muna po natin itong balita. Hingil dito sa survey ng SWIS. Mas maraming Pilipino ang sang-ayon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kumpara sa mga tutol. Ayon yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey ng SWS nitong huling quarter ng 2024 na kinomisyon ng advisory at research consultancy group na Stratbase, 41% ang nagsabing sumasang-ayon sila sa mga inihaing impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. 35% ang hindi sumang-ayon habang 19% ang undecided. Kung hihimayin ang naturang impeachment ay pinakasuportado ng mga nasa Balance Luzon, kung saan 50% ang sumang-ayon, sinundan ng National Capital Region, Visayas at Mindanao. Pinakamarami naman ang hindi sang-ayon sa baluarte ni Duterte sa Mindanao kung saan 56% ang nagsabing hindi nila suportado ang mga inihaing reklamo. Sa ngayon, 3 impeachment complaint na ang inihain laban kay VP Duterte at may inihahanda pa umanong ika-4 na reklamo. Tinanong din ng mga respondent kung ano ang maaaring maging basehan para ma-impeach ang vice-presidente. 46% ang nagsabing pwedeng maging basehan ng umano'y hindi maipaliwanag na paggastos ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential at intelligence funds nito. Sinundan niya ng kanyang pagtanggi umano na sagutin ang investigasyon kaugnay sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Umano'y ill-gotten wealth na hindi umano maipaliwanag ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL and Form ni Duterte. Sinundan ng mga pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez at umano'y pagkakasangkot niya sa extrajudicial killings nung siya ay mayor pa ng Davao City. Isinagawa ang survey nitong December 12 hanggang 18, 2024 sa 2,160 respondents at may margin of error na plus or minus 2%. Hinihingan pa namin ang reaksyon ng vice kaugnay sa naturang survey. Nauna nang sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang mga ito at dumepensa ring wala siyang nilabag na batas. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita na kung saan maraming ng Pilipino ang pabor para ma-impeach na si Sara. Ngayon pakinggan naman natin ang mga sinabi ni Bato de la Rosa hinggil dito sa survey. Ibig sabihin, nakikita nila kung saan nakaside yung taong bayan, lalong-lalo yung mga taga Mindanao at yung kalakhang parte ng Visayas, no? Kung yan ay kanilang kinukonsidera, din mabuti at nararamdaman nila yung hinanakit ng taong bayan. Although may isang survey, sir, na lumabas na parang 41% na ating mga kababayan doon sa mga respondent doon sa survey ay pabor sa impeachment. Although pagdating siyempre sa Mindanao, marami yata, 50, parang, pero yung kabuuan doon sa mga respondent, 41% daw ang suportado itong impeachment laban kay VP Sara. Doon sa isang survey. Still, hindi pa rin majority, di ba? We are in a democratic country. Kung gusto talaga ninyong sundin yung boses ng mayorya, hindi pa rin dapat na ituloy yan. Dahil 40, ano sabi mo? 41%. Granting na talagang properly conducted yung survey na yan. Lumabas na 41%, meron pa rin mayorya na ayaw talaga na ituloy yung impeachment na yan. Yan mga kabunyog ang sinasabi kong nabobo na si Bato sa matematika, simpleng greater than and less than, hindi niya magets. Mas mataas na ba ang 41% kaysa sa 35%? Talagang denial, itong si Bato pag pinag-uusapan na ang mga Duterte. Kahit na malinaw naman ang resulta ng survey, todo tanggol pa din itong kumag na ito.
Kung hindi denial, talagang natutulog na sa pansitan, walang alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Or ang pinaka-worst nito, bobo talaga itong kalbong ito. Anyway, mahirap talagang paniwalaan ang mga pinagsasabi nitong mamang ito. Lahat na lang ng kanyang mga sinasabi ay parang taliwas na sa katotohanan. Ito isa pang halimbawa ng imposibleng kwento niya. Panoorin po natin ito. Para lumaban yung sa harapan. So, nakita lang yung PA. Tinamaan ako, binaril ako. Ay. Tinamaan ako sa ulo. Sa ulo? Sa ulo. Baligtad ako. Tutumba ako. Tumilapon yung Ano ng bala? Bala. Wow. Tumba ko. Timaan ako, tumba ako. Pag tumba, sumigaw yung aking first sergeant. Sabi, Sir, si CO, patay na. Kasi talaga tihaya na ko eh. So yung aking platoon leader sa likod na si Lieutenant Flores, class 89 ng PMA, bagong graduate ng PMA yun. Nagsibigaw na assault kasi patay na si CO. Nag-assault nila. Yung inasultan nila na area, mga bahay sa ilalim, may mga paksol, may mga masinggan ng NPA. Doon, namatay yung aking platoon leader na si Lieutenant Flores, class 89. Yung tinumaan ako, nakahiga ako. Maya, pag open ang mata ko, buhay pa pala ako. Kinapa ko yung ulo ko, yung tawa ko. Pagkapa ko sa ulo ko, laking bukol. Oh. Bukol! Dito sa ulo. Nangyari doon sa bala. Hindi ko pa ma-explain. Hindi ako makapaniwala, pero So hindi nyo importante buhay ako. Yes, hindi nyo pa rin maipaliwanag paano kayo nag-survive nung engkwentrong yun. Yun nga. Gumano lang, tapos nabukulan lang kayo talaga, no? Ay, si Superman. I don't know. Basta, Kakaiba. yung pakiramdam ko talaga, bala yung tumama. Pak! Gumano yung ulo ko, yung tumba ko eh. May dugo, sir? Bukol. Wala. Wala. Bukol lang dito, talaga. malaking bukulo. Ibang klase Yun. rin, ano? Yan mga kabunyog, isa pa sa mga kwento ni Bato na imposibleng mangyari. Biruin mo, tinamaan daw ng bala itong si Bato sa ulo, pero wala daw sugat man lang. Kundi isang malaking bukol sa kanyang noo. Parang imposible naman iyong mangyari. Ano kasi Superman? Hindi tinatablahan ng bala? Hay naku! Ganito bang senador ang gusto ninyong ihalal ulit? Puro pang out of this world ang mga kinukwento. Anyway, mabalik po tayo doon sa survey ni Sarah. Alam mo ba to, nakakaawa ka na dahil dyan sa pagiging tuta mo sa mga Duterte, nagmumuka ka ng tanga. Kahit mali, ginagawa ninyong tama. Biruin mo, majority na daw yung hindi pabor sa impeachment ni Sarah. Na nasa 35% lang. Kaysa doon sa pabor sa impeachment na nasa 45%. Well, tingnan mo ulit ba to ang survey? Numero na ang nagsasabi. Mas marami ng Pilipino ang ayaw na sa inyo. Masakit man ang katotohanan. Tanggapin na ninyo na talo na kayong mga Duterte. Anyway, dito na lang po aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.